sa lahat. It is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo, di umano, para dito gawin isang common plan na pumatay. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga mabanderang balita. Castro versus Kaufman. Palace Press Officer Claire Castro, maanghang ang banat sa abogado ni Duterte. Huwag daw masyadong paawa. Duterte sa ICC. Pagbuo ni Duterte ng death squad, dinetali ng prosekusyon. Habang ang depensa, sinisi kay Pangulong Marcos ang iligal umanong pagdadala kay Duterte sa The Hague. Manok ni Marcos, PBBM, tumatiming lamang daw sa i-endorso niyang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ikalawang araw na po ng confirmation of charges hearing ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Nakatakdang ilatag ng prosekusyon sa ICC pre-trial chamber ang merito sa kaso laban sa dating Pangulo. Sa pagdinig kahapon, inilatag ng prosekusyon ang mga alegasyon laban kay Duterte. Kabilang ang 49 na insidente raw ng murder at attempted murder sa 78 biktima. Pinayagan umano ni Duterte ang pagpatay at pumili pa ng ilang target sa kanyang drug war. Gumawa raw ang Pangulo ng death squad na binubuo ng mga pulis at mga hired gunmen. Sa panig naman ni Duterte, hiniling ng kanyang defense team na ibasura ang mga kaso. Nanindigan itong inosente ang dating Pangulo at pamumulitika lamang daw ang mga kaso. Sinabi din ng defense team na pinuntirya umano ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Duterte. At sa puntong ito mga kapatid, alamin natin ang update sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At live po mula sa The Hague, Netherlands, nanguna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano na ang tinatalakay ngayon sa day 2 ng pagdinig? Hi, Bok. Tama ka, nandito pa rin ako sa ICC para nga sa confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. At of course, ngayon 32 minutes pa lang ang natatapos. 32 minutes pa lang ang natatapos ang nagagamit para dito sa sa nangyayaring confirmation of charges at doon tinalakay ang mga bagong ebidensya na pinresent ng prosekusyon. Doon pinakita yung sinasabing the so-called PRRD list or narco list kung saan mayroong pinakitang spreadsheet doon na may mga personalities at binanggit din doon sa kanilang mga presentasyon na lahat daw ng mga binanggit doon sa mga narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte ay namamatay. Kasama na sa mga binigay na example ay yung sila Reynaldo Parahinog at saka sila Espinosa. Tapos ay pinakita rin doon sa mga may mga video clips mula sa mga news organization ay pinakita ang prosecution tungkol doon sa mga pagmumura ni Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita niya mismo nitong narco list itong Excel spreadsheet at meron pang mga parang ang sinabi niya sa media na itong mga human rights na ito, may pagmura siyang sinabi doon at sinabi niya, papakain ko itong papel na to sa kanila. Ilan lamang yun, Bok, doon sa mga ipinresenta ngayon. Lumabas muna ako para makapagkwento sa'yo. So, yun muna, Bok. Okay, Angela, kahapon nagkaroon ng pagkakataon ng depensa na magsalita at ginit nila na inosente si dating Pangulong Duterte. Ano namang reaksyon ng kampo ng mga biktima?
Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Nery Colmenares na abogado ng drug war victims na nagulat sila dahil basic daw ang inilatag na depensa ng Duterte camp. Niwala nga raw ebidensya para i-counter ang mga alegasyon ng prosekusyon at hindi raw maituturing na depensa ang sinasabi ni Attorney Nicolas Kaufman na hyperbole or exaggeration lamang ang mga sinabi noon ni Duterte tungkol sa mga pagpatay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Colmenares. Nagulat kami kasi napaka-basic ng depensa na yan. Yung hyperbole kasi o joke, pag walang namatay, pwede nga sabihin, joke nga lang yan, tawa ng hayop. Pero ang problema ni President Duterte, matapos siya mag-hyperbole at matapos siya mag-joke, libo-libong namatay. Hindi ko alam kung makumbinsin nila ang korte, pero I think maraming Pilipino hindi makumbinsin na wala siyang intensyong pumatay. Well, Angela, kahapon sinasabi ng kampo ng mga biktima na merong virus of impunity na kumakalat sa bansa dahil kay dating Pangulong Duterte. Anong reaksyon dito ng kampo ng dating Pangulo? Well, Boca, sa panayam sa programang The Big Story ng One News, may reaksyon dyan si Attorney Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte. At ayon nga sa kanya, repetitive propaganda ang mga sinabi ng prosekusyon at kampo ng mga biktima laban kay Duterte. Speculation at hearsay at hindi suportado ng ebidensya. Nasagot din daw ni Attorney Kaufman ang mga ibinato ng prosekusyon at bumwelta rin itong si Panelo sa sinabi ni Attorney Joel Butuya na kumakalat umano ang virus of impunity sa bansa. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Attorney Panelo. Yung sinasabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies that they and he, people like him, have propagated all these years against the former president. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan. Angela, nakausap po ba ang defense team matapos ang unang araw ng pagdinig? Kamusta raw ang dating Pangulo? Well, kanina nakausap nga natin bago tayo pumasok dito sa media center si Attorney Nicolas Kaufman at natanong natin kung nakausap nga ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte at sabi nga niya masaya raw si Pangulong Duterte sa naging takbo ng pagdinig kahapon. Pakinggan po natin ang pahayag niya. I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. He is always good spirits. He's an 8-year-old man. He has all the conditions which one would expect of an 8-year-old man, with the extra conditions which accompany his cognitive state. So hindi magsasalita today ang defense pero examine daw nila ang ebidensya. Siyempre kasi ang pagkakataon nila para makapagsalita ay sa Thursday pa, no? So hindi raw irrelevant sa kaso. Actually natanong ko rin ito no, nakausap ko si Attorney Kaufman kanina na sinabi ko ano yung masasabi niya doon sa sinabi ng iba katulad na lamang ni Attorney Nery Colmenares no, sa hanay ng mga biktima na sinasabi nila wala namang basihan at irrelevant yung pagbanggit niya no o pag-involve niya kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang opening statement yesterday. At of course, sabi niya ay irrelevant, relevant naman daw itong pagbanggit niya kay Bongbong Marcos dahil nga sa kanilang ebidensya na pinupunto ay si President Bongbong Marcos nga daw ang gagastos no at nagpaplano nitong mga kaso dito sa ICC. Of course, appeal to emotion statement niya yesterday dahil pinasikat daw na Pangulo ito ng Pilipinas. So hinihintay pa raw nila ang desisyon sa challenge nila kaugnay ng jurisdiction ng ICC. So yan muna ang latest dito. Balik sa Bok. Ulat ni Angela Lagunzad Castro, live po mula sa The Hague, the Netherlands. Binanata ng abogado ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdinig ng ICC kahapon. Pumalag naman dyan ang Malacanang. At live po mula sa Malacanang, naunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong buwelta ng palasyo? Bla 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 bla. Bok, bago yan, balikan natin ang mga pahayag ni Attorney Nicolas Kaufman sa pagdinig ng ICC kahapon. Sa kanyang opening statement sa pre-trial chamber, pinagkumpara ni Kaufman yung pamumuno or estilo ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Pangulong Duterte raw,
may isang salita at sinsero. Habang si PBBM, sabi niya, pawang nagsasalita sa hangin. Binanggit ni Kaufman yung pahayag ni PBBM noon na hindi raw makikipagtulungan ng bansa sa ICC sa anumang paraan. Pero nung naaresto na daw si dating Pangulong Duterte, makailang ulit daw na itinanggi ng administrasyon na wala silang kinalaman sa pag-aresto. Taliwas nga daw yan sa nakuha umano nilang phone transcripts. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Okay, Julie, ano naman ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ni Kaufman kahapon na walang isang salita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa hindi pakikipagtulungan sa ICC? Okay, mukhang we're having some technical issues, so we shall try to get back to Julie Baisa in a little bit. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos may mga nakausap na posibleng pambato niya sa 2028 elections. At VP Sara Duterte, tanggap na raw na hindi na makakauwi sa bansa si dating Pangulong Duterte. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inisa-isa ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte ang mga kasabwat umano ng dating Pangulo. Kabilang po dyan si Senador Bato de la Rosa at Senator Bongo. At live mula sa Senado, nauna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong reaksyon ng mga nabanggit sa pagdinig? Bok, nakipag-ugnayan tayo dun sa 5 co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity na binanggit sa confirmation of charges hearing kahapon. Tanging si Senator Bongo lang ang sumagot sa isang ambush interview kanina. Naging matipid ang sagot ng senador. Tumagi siyang magkomento at ang sinabi niya lang ay hintayin na lamang daw munang matapos itong confirmation of charges hearing ni dating Pangulo ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng senador. Same statement po ako. Same statement po. Which is? Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa. Antayin na lang natin matapos yung information. Nauna nang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa mga pagpatay sa war on drugs. Wala rin daw basehan at unfair ang pagkakadawit sa kanya. Samantala, yung iba pang 4 na co-perpetrators na pinangalanan na sina Senator Bato de la Rosa, dating Davao Police Chief Vicente Danao, dating NBI Regional Director Dante Geran at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay wala pang sagot ng hingan natin ng pahayag. Bok? Okay, Camille, balikan lamang natin. Ano ba ang sinabi ng prosecution kahapon tungkol dun sa mga co-perpetrators? Bok, ayon sa prosecution, tinulungan ng mga co-perpetrator si Duterte sa operasyon na binuo nito ng grupong Davao Death Squad. Ipinakita rin ng prosecution yung chain of command ng grupo at papel na mga kasabwat para gawin ang mga pagpatay. Narito ang paliwanag ng prosecution. And it had a hierarchical pyramid-like structure. At the very top, as mayor, Rodrigo Duterte. Under him were co-perpetrators, some of whom I have mentioned. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders
and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers, and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Bok, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na yung pagdinig sa ICC at tinatalakay na nga itong mga partikular na naging papel ng mga kasabwat para magawa ang krimen. At partikular na na-mention dyan, Bok, ng prosecution, itong first na memorandum circular na inilabas nung kahahalal lamang nito ni Senator De La Rosa bilang PNP chief na pinangalanan nga na Project Oplan Barrel. At kaugnay niyan, may lumabas din na pinakabagong survey ang SWS na kung saan nagsasabi na 53% ng mga Pinoy ang nagsabi na sang-ayon sila na dapat papanagutin si Senator De La Rosa sa mga pagpatay. 44% naman ang nagsabi na dapat ikulong si De La Rosa sakaling maglabas ng bagong warrant of arrest ang ICC. Wala pang tugon dyan si De La Rosa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa Senado simula pa noong Nobyembre noong isang taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Balikan natin ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza tungkol sa reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ng abogado ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So, Julie, ano ang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman at ano naman tugon ng Malacanang? Bok, balikan nga natin yung sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon. Sa kanyang opening statement sa pre-trial chamber, pinagkumpara niya yung estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw, sinsero at may isang salita, habang si Pangulong Bongbong Marcos tila or pawang nagsasalita raw sa hangin. Ang inihalimbawa ni Kaufman ay yung sinabi daw ni PBBM noon na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC sa anumang paraan. Pero nung naaresto daw si dating Pangulong Duterte, ilang ulit daw itinanggi ng administrasyon na may alam or nakikipagtulungan at wala silang kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo. Taliwas daw yan, Bok, doon sa nakuha nilang phone transcript. Narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Bok, hindi naman pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pahayag niya ni Kaufman sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH. Sinabi ni Castro na hindi totoo na planong inutralize ni PBBM ang legacy ni Duterte. Gawain daw yan ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang dami niyang ni-neutralize patungkol sa media na mga di umanong karibal niya sa politika. At isa ng ebidensya dito ng pag-neutralize. Inamin mismo ni Mayor Magalong na siya ay oversight committee head ng Tokhang. Umamin siya na base sa kanyang report, kung meron man, ay maraming pinatay sa panahon ng EJK nang walang basihan. Bok, nagkomento rin si Yusek Castro doon sa sinasabing nakuhang transcript o phone transcript ng pag-uusap umano ni PBBM at ng isang silent or tinawag niyang silent partner. Narito yung pahayag ni Yusek Castro. Una pinabubulaanan yan. Pangalawa, ano to, anti-wiretapping? Gumagawa na naman ba sila ng illegal? Sanay na sanay silang gumawa ng krimen. Walang katotohanan niya sinasabi na niyang yan. Ito'y gawa-gawa lamang at para mailihis yung issue ng pagpapapatay, yung karumal-dumal at madugong extrajudicial killings na ginawa. Okay, Julie, anong reaksyon ng palasyo sa sinasabi ni Kaufman na walang isang salita si Pangulong Marcos tungkol sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC?
Bok, sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Yusek Castro na inililihis lang daw ni Kaufman yung usapin. Ang usapin daw dito, yung crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Narito muli ang pahayag ni Yusek Castro. In the first place, parang wala siyang dininay doon sa mga akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid na lang niya doon sa ginawa di umano ng administrasyon para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo di umano para dito gawin isang common plan na pumatay. Okay, Julie, maiba naman tayo. Anong sabi ng palasyo sa pahayag ni Atty. Harry Roque na gusto raw makipag-ayos ng Pangulo kay VP Sara Duterte pero ang tumanggi raw ay yung bise? Bok, sabi ni Yusek Claire, sinungaling at saka parlor talk lang daw yung sinasabi ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, no? Problema rin daw kasi kay VP Sara, palagi siyang naniniwala sa mga, sabi ni Yusek Claire, kwentong barbero ni Harry Roque na ang sabi pa niya, source naman daw ng fake news. Yung pagtanggi naman daw ng bise na pakikipag-ayos sa Pangulo, pagpapakita lang daw ng kanyang tunay na kulay. Bok. Okay, Julie, in the past 4 days, 2 beses nakapagkita sina Pangulong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo. Una sa Naga City at sunod naman kahapon doon sa Malacanang. May kinalaman ba ito sa 2028 elections? Bok, muling iginiit nga ni Yusek Castro na wala daw talagang bahid ng politika yung naging pagkikita. Ang ilang ulit daw na pagtatagpo, patunay lang na pareho na silang mahusay magtrabaho. Pinapakita rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na walang kulay yung politika, walang kulay ng politika yung kanyang pamumuno. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mobile Journal Julie Baiza, live po mula sa Malacanang. Susunod sa dokumentado, trahedya ng drug war, sariwa pa sa mga kaanak ng mga biktima. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi na lang umaasa si VP Sara Duterte na makakauwi pa sa Pilipinas ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live po mula sa Iligan City, nauna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, anong masasabi ng Vice Presidente sa takbo ng pagdinig sa ICC? Bok, hindi na raw pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearings ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahapon. Sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang niya daw ay muling makasama at makausap ang ama. Matatandaang ipinagbabawal ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo habang gumugulo nga itong investigasyon ng ICC dito nga sa The Hague, Netherlands. Bok. Bril, kamusta naman paghahanda ng kampo ni VP Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya? Bril, dinig mo ba kami? Can you hear us? Okay, mukhang masyadong maingay doon sa kinalagyan ni Bril Montalvo, ang ating reporter mula sa Iligan City. We'll try to get back to Bril in a little bit. Nakatatak na sa kasaysayan ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin daw naghihilom ang iniwan itong sugat sa mga naulila. Ang kwento, dokumentado ni Ruth Cabal.
Pagdating ko po doon, may harang na po na yellow line. Tapos ayaw akong papasukin ng pulis. Tapos sabi ko, sir, may anak po ako dyan. Wala po kayong anak dyan, Nay. Meron nga po. Tapos pinakuha ko yung ID ko sa anak ko, nakatunayan, barangay Tanod ako. Nung binigay na sa akin ng anak ko, pinakita ko sa pulis, sir, ito po, may ID po ko, barangay Tanod po ko. Anak ko po isa dyan. Nung makita ko po yung mga yung patay na, isa na nakaupo sa sopa, laylay na yung ulo, ganun, kalat yung utak. Tapos, hinawi ko yung paningin ko, hinagilap ko yung anak ko. Doon ko nakita na magkatabi yung anak ko nakasubsob, wala nang buhay, naliligo na sa sariling dugo. Yung dugo niya kulay itim na, sa sobrang na siguro, sa oras. Ang anak ko po, sa tagiliran, nadaplisan daw po yung puso, tapos sari po rito sa likod, sa hita. Kaya masakit sa akin yung mawalan ako ng anak. Hindi ako pumayag na iiyak na lang ako sa isang sulok. Panonoorin ko na lang kung ano yung nangyari sa anak ko. Sobrang sakit na hanggang ngayon hindi nawawala. Pagdating namin sa pistry, ayun na nga, naka-ano ng yellow, na sa motor namin. Naabutan namin yung anak ko, wala nang buhay, nakasubsub doon sa may motor namin. Pagdating sa bahay, doon na lang ako nag-iiyak. Doon ko binuks yung nangyari sa anak ko. Buti na lang sana kung nagkasakit na lang, maalagaan ko pa. Yun, bigla nagpaalam lang na maiyahatid na pasahero Galit po ako. Na po ako kay Duterte kung hindi lang sinabi na pagpapatay niya yung mga adik. Sana hindi na yung anak ko. Emily Soriano, ina ng 15 taong gulang na biktimang si Angelito o Eme. Estrella Nonay, ina ng 33 taong gulang na biktimang si Bernardo o Benji. Parehong sa bagong silang Caloocan napatay ang kanilang mga anak, pero di sila magkakilala. Nagkita na lang sila nang sumali sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng drug war. Parehong nangungulila, parehong lumalaban. Kwento ni Nanay Emily, ilang araw pagkatapos ng Pasko, niyaya ng isang kaibigan si Eme para maghapunan. Celebration daw yon dahil nakabitan ng kuryente ang bahay ng kaibigan. Pero ang dapat sana'y masayang tagpo, nauwi sa masaker. Bukod kay Eme, 6 na iba pa ang napatay, karamihan mga minor de edad. Ang may-ari daw pala ng bahay na pinuntahan ni Eme, pinagsususpetsahang drug dealer. Wala pang 24 oras, may naiharap na agad na suspect ang pulisya. Pero duda sina Nanay Emily. Alam raw nilang pulis ang pumatay kay Eme bilang bahagi ng operasyon para sa Oplan Tokhang. Kasi alam ko naman po na na sinundo lang siya. Nakakala lang namin, kakain lang. Tapos makikita mo, ganun ang nangyari, karumal-dumal yung mga pinatay. Tapos kung pasukin yung bahay, ganun-ganun na lang kabilis nila barilin yung tao. Diba? Siya, napakaganda ng proseso dahil presidente siya. Dahil ba ordinaryo lang kaming tao, wala na kaming karapatang mabuhay. Si Nanay Estrella, aminadong gumagamit ng illegal na droga ang anak na si Benji. Kaya pinauwi muna nila ito sa probinsya. Pero bumalik din ang akala nila'y nabawasan na ang mga tinutukhang. Di na nag-file ng kaso sina Nanay Estrella dahil wala naman raw silang panggasto sa abogado. User lang po siya. Ginagamit niya lang pag nagtra-tricycle sa gabi. Buhay pa siya ng 7 buwan bago nangyari sa kanya noong 2018 nung namamasada ko siya. Hinatid lang sa phase 3 yung pasahero niya na yun. At doon binaril. Binaril siya. Dalawang bala po yata yun sa leg at sa likod. Inaasahan namin sa lahat kasi binata nga po. Dahil 3 lang sila magkakapatid. Bunso po yun. Kaya ngayon, hirap namin ang gumagawa sa namin sa pamilya namin, yung tatay namin, parehas kami senior. Mag-iisang dekada nang masimula ng war on drugs, may mga mapapanagot pa kaya sa mga umanay
walang katarungang pagpatay? Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nabuhayan daw ng pag-asa ang mga kaanak ng mga biktima mula nang makulong si dating Pangulong Duterte sa ICC. At umaasa silang makakamit nila ang mailap umanong hustisya. Ang pagpapatuloy ng kwento, dokumentado ni Ruth Cabal. Mag-iisang taon nang nakadetain sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Crimes Against Humanity. Para sa mga biktima ng drug war at kanilang mga pamilya, maituturing ng maswerte ang dating Pangulo na nahaharap sa due process o yung tamang proseso alinsunod sa batas. Bagay na pinagkaitraw sa libo-libong mga napatay noon sa kampanya kontra iligal na droga. Sa record ng pulisya noon, nasa mahigit 6,000 ang mga napatay sa drug war. Pero ayon sa mga biktima at mga human rights group, posibleng umabot raw ang bilang sa 30,000. Kasi po buhay po yung kinuha nila eh. Buti nga po sila, dadaan lang sila sa kulungan, makukulong ko sakali, makukulong sila, dadaan sila sa tamang proseso. Eh, yung mga mahal namin sa buhay, bulok na. Hindi na namin makikita. Eh sila makikita pa ng pamilya nila kung sakaling makulong sila. Ano po pinaka-namimiss nyo kay Eme? Siyempre po, yung gigisingin kanya ng madaling araw, yung pasalubong mo, eto lang. Pero pera wala, pagkain meron. Yun po yung naano ko sana ko na palaging gigising ako ng madaling araw. Naakala ko ginigising ako ng anak ko, may pasalubong. Yun po yung sobrang miss na miss ko po sa anak ko. Na hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yung anak ko. Sobrang sakit eh. Kaya sabi kong gano'n sa grupo namin dati, di yung activity kami. Magpanalo ng isa sa amin, tagumpay na namin lahat. Tagumpay ko na rin. Ilan taon na po kayo, Nay? 72 po ngayon. Eh baka matagalan pa po yung kaso, kaya niyo pa po lumaban. Ay, kaya pa, hanggang buhay pa. Nagigil ako talaga. Dapat umarap sa ano eh. Pag nilitis siya eh. Huwag siya sa ano lang. Yung hinihingi ko lang, iharap siya eh. Para mapaano namin mga ano niya. Ginawa niyang kasalanan. Tapos sasabihin niya, mga peke lang yung mga ano namin. Tutunanan yung pagpapatay, pinatay na mga mahal namin sa buhay. Kaya hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na maramtan namin yung aming pinaglalaban. Tinuturing noong isa sa ground zero ng war on drugs ang Caloocan. Kasama ito sa mga binanggit sa kaso ng prosekusyon sa ICC. Nang mag-ikot kami sa ilang lugar sa dating Bagong Silang, nahinati na ngayon sa iba't ibang barangay, bising-busy ang kalsada. Maraming mga batang naglalaro, kahit papano'y mas payapa na raw ang komunidad, pero tila di naman nawala ang trauma. Di sa panahon ngayon, wala naman ang ganun mga binabaril, pero may mga takot pa rin yung mga tao kasi marami pa rin mga bata, mga pinapatay, nire-rape. May takot lalo na ngayong panahon ngayon. Mga takot pa rin yung mga tao kasi dahil sa mga bata eh. Yung nangyari po yun, nung time na yun, kinalimutan na rin naman na po yun. Wala na. Parang yung nangyari ng taon na yun, kasi mga natakot na yung mga tao kasi time na katokhangan. Siyempre, masakit din nun. Kasi bata rin yung mga nasawi. Mula sa gera sa kalsada, nakarating na sa korte sa The Hague, the Netherlands, ang laban
Crimes against humanity ang kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang kanyang war on drugs, tinuturing na malawakan at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan. Duterte, panahon! Pero sa bawat biktima at mga naiwang kaanak, personal na laban ito para sa hustisya, paghilom at kapanatagang mamuhay muli ng normal kahit pa walang hanggan ang pangungulila. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Sa ibang balita, may nakausap na raw si Pangulong Bongbong Marcos na mga napipisil niyang pambato sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan sa isang ASEAN Forum sa Makati City. Hindi binanggit ni PBBM kung sino-sino ang kanyang manakausap, pero nilatag niya ang mga katangiang dapat meron ang kanyang i-endorso. Dapat daw may kaalaman sa ekonomiya, may pagmamahal sa bansa at may kakayang mamuno. Naghihintay raw ng magandang timing ang Pangulo para i-anunsyo ang kanyang pambato. You cannot limit yourself to government. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. It happens, but it's not that easy, especially in the highly political atmosphere that we have here. And you will endorse this person very soon? Not soon. Not soon. Not soon. The timing is everything. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan sa Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.